Bakit natutumba ang mga karakter kapag tumatawa kay Ginoong Patatas? Ilan lang ito sa mga tanong na walang sagot tungkol kay Peppa Pig. Sa video na ito, aalamin natin ang ilang misteryosong bagay tungkol kay Peppa Pig. Bakit kaya natutumba ang mga karakter kapag tumatawa? Maiisip mo bang mangyari ito sa totoong buhay na lahat ng tao ay natutumba habang tumatawa? Marahil lahat ay magsusuot ng tuhod na pad at helmet. Pero bakit sila natutumba kapag tumatawa? Dapat nating alamin. Vampira ba talaga si Madame Gazelle? Sa Pumpkin Party episode, napansin ng tagapagsalaysay na walang refleksyon si Madame Gazelle sa salamin. Sinabi rin niya na ang vampirang costume ni Susie ay nagpapaalala sa kanya ng sinaunang panahon. Dahil dito, inisip ng marami na vampira si Madame Gazelle. Sa episode na Bahay ni Madame Gazelle, may lumang Christmas tree sa tabi ng bahay niya, kaya naging tabingi ito. Umakyat si Ginoong Bull sa puno at may nakita siyang nilalang. Sabi ni Madame Gazelle, pinaalala ng mga kaibigang paniki ang kanyang lumang araw, lalo na tuwing Pasko. Malaki ang puno at matagal na itong pag-aari ni Madame Gazelle. Mula noong maliit pa ito, kaya iniisip ng iba na baka immortal siya. Nakakatakot ang dalawang episode na ito. At ipinapakita na mas madilim pala ang Peppa Pig franchise kaysa inaakala natin, may kwento pang nagpapatuloy sa likod nito. Si Mr. Fox ay kilalang kahina-hinalang karakter sa Peppa Pig. Sa isang episode, binanggit ni Lolo Pig habang pinapatulog ang mga manok na may mga hayop na kumakain sa gabi. Nang lumingon siya, biglang lumitaw si Mr. Fox. Kahina-hinala iyon dahil ang mga fox ay kilala sa pag-atake ng bukirin gabi-gabi. Kaya't ang pag-ikot ni Mr. Fox sa kulungan ng manok sa gabi ay maaaring nagpapahiwatig nito sa episode. Ang istasyon ng pulisya. Makikita natin ang ilang mga poster sa labas ng istasyon ng pulisya. Sa poster, makikita natin ang mga simbolo ng fox, isa sa bawat gilid. Maaaring ibig sabihin nito na hinahanap si Mr. Fox ng mga pulis dahil sa kanyang tindahan. Lahat ng kanyang paninda ay may sticker niya na halos kapareho ng nasa poster. Mukhang napaka-interesante nito. Nakakatawa man, maaaring patunay ito na siya'y profesional na magnanakaw. Nakakatawa pa dito, makikita natin na likas kay maliit na Freddy ang magpulis. Nang nag-uusap sina Peppa at Susie tungkol sa hinaharap, at nakikita natin ang tila imahinasyon ng mga bata na ipinapakita ang mga taon na lumipas. Nadaanan nila si matandang Freddy at isa na siyang pulis. Baka hulihin ni Freddy si Ginoong Fox sa hinaharap. Sino ba ang nakakaalam? Pero isang bagay ang sigurado. May kakaibang nangyayari kay Ginoong Fox. Sa isang episode, nanonood ang pamilya kay Ginoong Patatas sa television habang nag-e-exercise siya. Kaya parang simbolo siya ng lakas sa mundo ni Peppa Pig. Dito nagsisimula ang kakaibang bahagi. Hinimok ni Ginoong Patatas ang mga manonood na kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Alam niya rin na isa siyang gulay, di ba? Ito ba ay hayop na nagsasalita na naka-costume? O si Ginoong Patatas lang ang nag-iisang nabubuhay na gulay dito? Kakaiba, di ba? Ngayon talakayin natin ang isang nakakabahalang tanong tungkol kay Peppa Pig sa episode na The Fire Engine, kung saan nakita sina Daddy Pig at ang soccer team niya sa isang barbecue. Kapag tiningnan ang mga karakter sa barbecue, makikita na may zebra, kuneho at kabayo na vegetarian. Nandoon din sina Ginoong Bull at Ginoong Pig sa barbecue. At ang dalawa ay kumakatawan sa dalawang pinakamalaking grupo ng karne na ginagamit sa mga barbecue sa buong mundo, baka at baboy. Anong klase kayang barbecue ang magagawa ng grupong ito ng mga hayop? Nakakabahala isipin, di ba? Napapansin ng mga nanonood na yumanig ang lupa tuwing tumatalon si Daddy Pig. Pero tila hindi ito alintana ng iba. Sige, alam nating mga baboy ang mga karakter. Pero baka dapat mag-diet si Daddy Pig at magpapayat. Baka masira niya ang bayan kung magpatuloy siya. Alam natin na mas matanda si Peppa kaysa kay George. Pero magkaklase sila sa paaralan. Kahit halatang mas bata si George, medyo kakaiba yon, di ba? Si Georgie ay napakatalino at laging nangunguna sa klase. Kaya niyang gawin lahat ng ginagawa ni Peppa sa klase. Kaya baka isa siyang batang henyo na baboy. Isa pang teorya ay mayroong learning disability si Peppa at naiiwan siya ng ilang baitang sa paaralan. Hindi ito direktang nilinaw ng palabas, kaya bukas sa interpretasyon. Lahat ng hayop ay nakatira sa bahay sa tuktok ng burol. Ayon sa mga gumawa ng palabas, ginawang kahawig ng guhit ng bata ang mga bahay. Gusto nila ng palabas mula sa pananaw ng bata, at naisip nilang nakakatawa ang mga bahay sa tuktok ng matatarik na burol.
Pero hindi lahat may bahay sa burol. Nakatira ang pamilya kuneho sa lungga sa burol. Umiiyak si Richard Rabbit tuwing bumibisita ang mga batang kuneho kay Peppa dahil takot siya sa hagdan. Sinabi ni Rebecca Rabbit na wala silang hagdan sa bahay nila. Kinabukasan, bumisita sina Peppa at Georgie sa bahay ng mga kuneho at nagulat nang malaman nilang sa ilalim ng lupa nakatira ang pamilya ng kuneho. Kailangan nilang gumapang sa isang lagusan ng lupa para makarating sa kanilang kwarto at mukhang ang kaya lang nilang kainin ay mga karot na sinasabi nilang paborito nila. Kaya bakit nga ba ang pamilya ng kuneho ay literal na salat sa yaman? May kinikilingan ba ang bayang ito laban sa mga kuneho? Medyo mali ito at tungkol pa sa kuneho ang usapan. Pag-usapan natin ang mga trabaho ni Binibining Kuneho. Bakit ang dami niyang trabaho? Si Binibining Kuneho naging piloto, clerk, librarian, driver ng bus at tren, nagtitinda ng sorbetes, operator, at tagabantay ng ticket booth. Ano meron sa mga karot na yon at paano niya nagagawa lahat ng ito? Iniisip ng iba na kinopya niya ang sarili niya, habang may naniniwala namang may mensahe ito ukol sa pagiging single o may asawa. Baka workaholic si Binibining Kuneho para itago ang lungkot niya dahil kailangan niyang tumira sa lungga sa ilalim ng lupa, habang ang iba ay may bahay sa ibabaw ng burol. Naguhula lang kami dito, pero mukhang dehado talaga ang mga kuneho sa sistema. Isa sa mga pinakakakaibang bagay sa palabas ay ang ilan sa mga hayop ay karaniwang hayop lang, tulad ng mga pato sa parke at ang kanilang goldfish. Samantala, sina Peppa Pig at ang kanyang pamilya at kaibigan ay nagsasalita at umaasta na parang tao. Bakit may mga hayop na ganito? Samantalang ang iba ay karaniwang hayop lang. Halos kasing lito nito ang nagsasalitang patatas. Isang tanong sa karton ni Peppa Pig na ikinaiinis ng marami ay paano kumakain ng mga hayop na dapat ay mandaragit sa mundo ni Peppa Pig. Halimbawa, sa episode na nagkasakit si George, tinawagan ng pamilya si Dr. Bear. Tulad ng alam natin, malalaking kumain ng karne ang mga oso sa kalikasan. Isang bahay na puno ng cute at masarap na baboy ay malaking oportunidad sana para sa kanya. Pero isa lang siyang doktor. Pumunta siya sa bahay ng pamilya ng mga baboy. Sinabi lang na may sipon si George na alam na ng lahat. Si Daddy Pig ang nagdisenyo ng bahay para sa pamilyang lobo bukod kay Dr. Bear. At sa episode na ito, nagkaroon pa tayo ng mabilisang pagbanggit sa kwento ng tatlong maliliit na baboy. Sa kwento, gusto ng lobo kainin ang tatlong magkakapatid na baboy para sa hapunan. Hindi rin dapat kalimutan sina Leon at Buwaya na nagtatrabaho sa zoo sa lungsod ni Peppa. Napansin namin na si Madam Gazelle lang ang natakot sa mga mababangis na hayop. Kaya ang tanong, ano nga ba ang kinakain nila araw-araw? Gulay nga ba talaga? Kung puro gulay at prutas lang sila, kapag kinain nila si Mr. Patatas o si Blueberry, magiging carnivore ba sila ulit? Nakakalito talaga minsan ang palabas na to. Hanggang dito na lang ang video. Magkikita-kita tayo sa susunod.